ang Panginoon. At sumayin. Ang tanlaw ng Bethlehem ay ang ating Panginoong Kristo. Ang tanlaw ng Judea ay pinangunahan ni Juan Bautista na sinabi ng Panginoon, pansamantala lamang ilaw, ngunit nagpapatuto siya, at mayroon din akong patutuo sa inyo na ako'y sinugo ng aking Amang sa langit. Sa patuloy nating paghahanda sa kapastawan ng mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaanin ko sa mga kapatid at sa iyong mga kapatid na lupa ang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagtulong. Kaya sinasama ko sa mga kapatid sa lahat ng mga kapatid at sa iyong mga kapatid na ako'y talaan sa Panginoong ating Diyos. Tawang tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Amanaming makapangyarihan, nilog mong ang iyong salita naging hinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasambalatayang siya ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo po lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ni Isaías, pinapakita sa ating ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila'y titipunin niya sa bahay dalangin kasama ng lahat ng bansa. Ayon po na. Pagbasa mula sa sulat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa kanyang nakatarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang paglilikas ko'y di na magluluwas. Ito ay darating. Ito'y makakaya sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumawa nito, ang anak ng taong tuntunin ito. Ginanalap niya ang narapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhan na ipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman
ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang buong pusong naglilingkod sa Kanya, naningilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa Kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan ng aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelita ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa magla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng Panginoon. Diyos namin, ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O sa iyo, Panginoon. At kami ay gawin, kapayapaan mo'y dalhin upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang pagtuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang ganigas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may pagtuo tungkol sa akin na higit sa pagtuo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap niyan. At yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang gabi. Magandang gabi. Ikalawang gabi na ba ito?
Dalawang gabi na kayo? Kala ko tatlo na. Ang ingay mo. Lucis. Ano yung lucis? Lucis. Sa Espanyol, lucis. Hindi Lucifer lang, lucis. Sinong may pangalang Luz dito? Luz! Nasaan ka, Luz? Wala si Luz ngayon. Wala na si Luz. Dahil ang ibig sabihin ng Luz ay light. Luces. Kaya meron tayong ilaw. Tayo ay binibigyan ng ilaw. The Star of Bethlehem, ang tala ng Bethlehem, ang ating Panginoong Jesucristo, ang tala ng Judea, na sinabing pinakahuling propeta na nagpahayag sa pagdating ng Mesiyas, ang nagsilbing daan at naghanda ng isang bayan sa salubong sa pagdating ng Mesiyas, ang pinakadakilang propeta gaya ng sinabi kagabi sa Ebanghelyo na binasa na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng ipinanganak sa babae, si Juan ang pinakadakilang propeta. Si Juan Bautista ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sinabi ang siya'y sumisigaw sa ilang at sinasabing magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan sapagkat dumarating na ang kaharian ng Diyos. Nang nasa bilangguan si Juan, tinanong niya ang mga alagad ng kanyang mga alagad at pinagsabihan, tanungin nga ninyo kung siya na ba ang ating hinihintay o maghihintay pa tayo. Ang alagad ni Juan ay nagtanong kay Jesus at ang sagot ng ating Panginoon, sabihin ninyo kay Juan, nakalalakad na ang pinay, nakakikita na ang ulan, nakaririnig na ang bingi, ang mga namatay ay nabuhay, at ang mabuting balita ay pinahayag na sa mga dukha. At ito ay sinabi nila kay Juan, at si Juan ay naniwala na naging isang palaisipan niya kung siya na nga talaga ang sinasabing ipinahayag ng Propeta Isaias na magmumula sa ugat ni Jese, sa lahi ni David, ang Mesiyas na magiging mananakop at tatawagin Jesus at tatawagin Kristo, ang hari ng sanlibutan. Ang nasa isipan ni Juan ay isang hari na mananakop, maraming kawal at mandirigma, ngunit na iba, gaya ng narinig niya, na iba ang hari at tagapagligtas na kanyang narinig sa kanyang mga alagad. Kung dahil siya'y nanalig at siya ay naroon na sa bilangguan, naghintay na lamang siya ng kamatayan, gaya ng istorya at isinulat sa banal na aklat na siya'y pinugutan ng ulo sa loob ng kulungan ni Haring Herodes. Mga kapatid, tunay nga ng ilaw ng mundo ay ang ating Panginoong Jesucristo, na gaya ng sinasabi, kung may patotoo si Juan, mayroong pang higit na patotoo sa aking buhay. Ang ako ay patuloy na gumagawa sa lahat ng ipinagagawa sa akin ng Ama. At siya ko namang ginaganap, yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo ng aking Ama. Mga kapatid, ito'y isinulat upang patuloy na alalahanin natin ang mga salitang ito ng ating Panginoon. Libong taon na ang nakararaan at narito tayo sa ating henerasyon na tinatawag na ngayon naghihintay muli sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Narito tayo sa tinatawag niyang parusiya, the end times. Gaya tayo ng bayan ng Israel na naghihintay noon sa pagdating ng mananakop. Marami ang nawala at hindi nila nakita ang pagdating ng Mesiyas,
At marami din ang nakakita, nakarinig, nakita nila ang kanyang mga himala, narinig nila ang kanyang ipinahayag, at sila ay nanalig at nanampalataya sa kanya. Ito ang ating pananampalatayang Katolikong Kristiyano na hanggang sa ngayon, pagkatapos ng 2,000 taon, tayo ay patuloy niyang pinangangalagaan at ang ating simbahan gaya ng kanyang pangako na pinamahalaan ng kanyang mga apostol ay patuloy na maglalakbay hanggang sa wakas ng panahon. At ito'y nangyayari at ito'y mangyayari hanggang sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, sa ating pananampalataya Katolikong Kristiyano at sa patuloy nating pananalig sa ating tradisyon ngayon na ating sinisimulan ang bagong kalendaryo sa liturya ng ating simbahan, muli nating aalalahanin ang pinagmulan ng ating pananampalataya Katolikong Kristiyano. Ang lahat po ng ating mga gawain sa liturya ay isang paalala na lamang na isulat sa banal na aklat at naisalin sa lahat ng wika, sapagkat ang ating pananampalatayang Kristiyano ay naniniwala sa tinatawag nating oral and written tradition. Ang mga tradisyon na ipinamahagi ng ating mga ninuno at ang mga isulat ngayon ay nasa Biblia, ang siyang patuloy na ating ginagampanan at pinagsusumikapang maisabuhay hanggang sa wakas ng panahon. Kaya nakita po ninyo ang ating tradisyon. Hindi ito isang tradisyon na narito na sa Pilipinas nang tayo ay sakupin ng mga banyaga. Ibinigay sa atin at ipinamahagi sa atin ang tradisyon nito. Ibinigay sa atin ang pananampalatayang Katolikong Kristiyano. At ito ay ating sinabuhay at tinanggap ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, makikita po ninyo kung ang mga iba't ibang religiyon ay nagdiriwang sa kanilang 100 years, 200 years. Alam po ninyo, ang ating parokya lang sa Subic ay 1607 makitatag ang parokya ng Santiago Apostol. 1607. Ilang taon na, 400 years na namahigit niyan. At nananapit sa sinasabi nating pagdiriwang sa 500 taon ng pagiging Kristiyano ang Pilipinas. Marahil alam na ninyo yan sa history. Kailan na-discover at pumunta ang mga banyaga at natanggap natin ang ating pananampalatayang Kristiyano. March. Madam, ano ba ito? March 15 ba? 1521. Kung inyong ima-minus yung 2019 sa 2021, ilan na tayo? 500 years old na ang ating pagiging Kristiyano dito sa Pilipinas. Pero ang ating pagiging Kristiyano ay sinimula noong 33 AD, Anno Domini, the year of the Lord. Noong ang ating Panginoon ay itinatag niya ang simbahan natin sa pamamagitan ni San Pedro. At sa kanyang paakyat sa kalangitan, iniwan niya ang kanyang mga apostol at pinamahalaan niya pinamahalaan nila ang itinatag na simbahan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng batong ito, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia, my church, ang ating simbahan. At mula dito sa Jerusalem, ipahayag ninyo at binyagan sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo sa lahat ng dako, sa lahat ng tao. Ito ang ipinahayag at habilin ng ating Panginoong Jesucristo. 5,000 taon na ang nakararaan. Kaya ang ating pananampalataya ay hindi lamang 500, kundi 5,000 taon na ang nakararaan. Kaya ang ating biyayang tinatanggap ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos sapagkat patuloy tayong nananalig at sumasamba sa Kanya. Kaya nga mayroon tayong tradisyon na ipinamahagi sa atin.
Ano ang tawag natin sa ginagawa natin ngayon na siyam na gabi? Ano ang tawag natin dyan? Misa Aguinaldo. O ba? Ano ang Aguinaldo? Regalo. Gift. Sino ang nagbibigay ng regalo? Awalan ka. Sino ang nagbibigay ng regalo? Tayo ang nagbibigay ng regalo sa Diyos. Tayo ang nagsasakripisyo at nag-aalay ng siyam na gabi. Diba? At ang mga misa Aguinaldo ay natatanging pagkilala din natin sa mahal na Birheng Maria sa siyam na buwan niyang pagdadalang tao kay Jesus. Yan ang tradisyon. Hindi ang Diyos ang nag-aaginaldo sa atin. Ibinigay na niya sa Kanya na sa atin yung anak niya. Ano ang ating regalo sa Kanya? Ito, pasasalamat. Kaya tinawag na Misa Aguinaldo. Well, magtunay. Misa Aguinaldo. Hindi ang Diyos ang nag-aaginaldo sa atin. Tayo ang nagbibigay ng aginaldo sa Kanya sa pagsasakripisyo at panalangin natin pasasalamat. Well, saan? Well, yun. Kaya tuwing tayo ay nagdiriwang ng Kapaskuhan, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Tandaan po ninyo yan. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa ibigay niyang biyaya sa atin ng Kanyang anak na si Jesus, na ang Kanyang salita ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Kaya takina ang mga araw na ito. Kaya tayo ay nagsasakripisyo. Tayo ay nag-aalay ng banal na misa, ng panalangin para sa pasasalamat natin sa Diyos. Kung kaya ano ang pasasalamat nyo sa Diyos? Ang panalangin. Kaya at sinasabi, pagsasakripisyo ang ating maitutugon sa pagmamahal na katanging-tanging pagmamahal ng Diyos sa atin ay ang ating sariling pasasalamat sa Kanya. Iyan ang ating ginagawa ngayon na tawag natin Misa Aguinaldo. Kaya nagkaroon ng tradisyon ng ating simbahan na ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Panahon ng pagmamahal. Kaya nga sabi ng mga bata, sana araw-araw ay Pasko. Diba? Sa kanta na yan, araw-araw ay Pasko sana. Sapagkat nandoon yung season, yung panahon na yan, na masaya ang lahat. Masaya ang lahat. Gaya ng sinasabi doon sa ikatlong linggo ng Adviento, na sindihan na kulay rosas. Gaudete Sunday. Magsaya kayo. Malapit na ang pagdating ng Mesiyas. Kaya ang simbang gabi ay natatangi sa ating liturya. Kaya magsaya tayo. Kaya yung Advent ay pinahanan ng simbang gabi dito sa ating bansang Pilipinas. At sa buong mundo, na kinopya na rin sapagkat pati ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa ay nag-organize na magkaroon din sila ng simbang gabi at nakita na ang ating simbahan na sa pamamagitan ng ating naging tradisyon na yan ay patuloy nang nangyayari sa iba't ibang lugar ng mundo dahil sa mga Pilipino. Kaya natatangi po ang tinatawag natin mga Misa Aguinaldo. Kaya kung tayo ay patuloy na nagsisimba, pagsubikapan natin mabuo at siyang na regalo natin na yan sa ating Ama sa langit. Kaya tayong lahat ay magsaya, masaya. Ang mga awitin ay masaya. Kaya, huwag niyo munang awitin yung Adviento. Awitin ninyo yung Halina Jesus kapag linggo, yung last linggo. Nandito na tayo sa simbang gabi. Masaya na tayo.
kahit ang ating tema ay kasiyahan na, mayroon ng ilaw. Dumating na at darating na mula sa kalooban at pagmamahal ng Ama sa atin. Kaya sana po makita po natin ang kahalagahan ng mga misa aguinaldo. Tayo ay dapat magsaya, tayo ay dapat magpasalamat sa Diyos. Ibigay po natin ang ating buhay, mismo, talino, yaman, at iba na siyang pasasalamat natin sa ating pagmamahal Diyos. Minsan sa isang taon, ang Pasko ay isang misa aguinaldo sa ating lahat. Kaya nawa, bilang mga Katolikong Kristiyano, bilang mga mapagmahal at patuloy na sumasamba sa Diyos, kampanan po natin ang lahat ng ating mga gawain ay buong puso at kaluluwa. Dapat tayo maghanda gaya nga ng paghahanda ni Juan Bautista upang tayo ay maging karapat-dapat tumanggap ng mga biyaya ng Pasko. Tumayo tayong lahat. Manalangin tayo ngayon sa ating mapagmahal na Diyos na nagsugo kay Jesus upang pagsilbi-liwanag natin lahat. Buong tiwala natin ipanalangin at ating tutugon, Ama, ihanda niyo kami sa pagdating ni Jesus. Ama, ihanda ko kami sa pagdating ni Jesus. Manatiling nawang tapat si Francisco na ating Santo Papa, mga obispo, mga pari at religyoso, sa sinupaan nilang tungkulin na kilalanin sa buhay at ibahagi ang liwanag ni Jesucristo sa sanlibutan. Manalangin tayo. Ama, ihanda niyo kami sa pagdating ni Jesus. Nawa gamitin ng mga pinuno ng pamahalaan ang kanilang kapangyarihan para matulungang matupad ang mga pangarap ng mga kapuspalan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ihanda niyo kami sa pagdating ni Jesus. Matularan nawa namin ang dakilang pag-ibig ni Jesus at ang malinis na kalooban ni Maria na kapwakangan ang kapakanan ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Ama, Magnilay nawa tayo sa buhay ng ating Inang Maria na nananatiling nakatutok sa kalooban ng Diyos sa halip ng mga magambala ng ibang mga alalahanin. Manalangin tayo. niyo kami sa pagdating ni Jesus. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid natin na mayapanan, lalong-lalo na sina Lato Omandang, Rogelio Omandang, Mr. and Miss Antonio Piang, at Jerome Agado, at naway matagpuan nila ang sa kanyang kaharian ang liwanag ng di magmamali. Manalangin tayo. Ama, ihanda niyo kami sa pagdating ni Jesus. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan, at para sa pasasalamat at personal na intensyon na King Abordo, Ace Abordo, and family. Manalangin tayo. Ama, ihanda niyo kami sa pagdating ni Jesus. Ama namin, puspusin mo kami sa pag-ibig, sa paghahanda namin sa pagdating ng iyong anak bilang tao, naway pag-alamin mo ang pag-asa sa aming puso. Hinihiling na ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Your children.
pagpili pang pag-aan natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon ng pagkakas sa iyo. Sa kapangyarihan at karangalan sa ating kapanginawanan sa buong sanglayan. Ama namin lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong gambara ay pamanalin nawa ng paglukog ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tawa at magsinang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiya, sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinalasan namin Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. marapat ay kahit sa Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusuko mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsinan niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahan ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadatingaan. Kaya kay isang mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadatingaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis, hindi kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa amin. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagmamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hinapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome na aming Obispo at lahat ng kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kay isa ni San Jose na kanyang esposo, kay isa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin mga kapatid at ialay ang pananangin tinuro na ating Panginoong Heso Kristo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan.
Narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat ngayong inanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ang dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagawin na.
Magtayo po. Panalangin tayo. Ama namin mapagmahal sa aming Kristiyano sa banal na tinhaling, lagi nawa namin madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkalit ng kaligtasan papuntaan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayon aming binubulita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin po. Pagpalain kayo lahat ng ating mga pangyarihan Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bayan tayong taglay ang kapayapaan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Bakit po inaalalahan ng lahat na magsuot ng kulay orange? At maraming salamat po sa mga nakiisa na magsuot ng kulay violet ngayong gabi. Hindi naman. Hingi ka lang, te. Te, hingi ka. Wala kasi naman. Ayaw mo ba? Ba't masakit na yung tuhod mo? Thank you.